Pagkatapos nito, nagkasala pa rin yung Israel, pero kinalimutan ng Diyos. Ano pong kanyang sinabi? Huwag nyo nang alalahanin ang mga bagay na nauna. Gagawa ako ng bagong bagay. Gagawa ako ng bagong daan. So sa makatwid po, hindi lang yung daan sa dagat noong una. Meron pang bagong daan na ginawa ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano po ba ang daan na ito na kung bakit may kaugnayan sa bawat isa sa atin? 41, 26 hanggang 27 po, dito rin po sa Isaias. Sinong nagpahayag noong mula pa ng pasimula upang aming malaman? Noong pasimula po, merong katanungan, sinong nagpahayag noong pasimula? Wala pang tagapagsalita. At nang una, upang aming masabing siya'y matuwid? Oo, walang magpapahayag o magpahayag. Oo, walang magpakita. Oo, walang duminig ng iyong mga salita. Panahon po ito ng Israel, walang dumidinig sa salita ng Diyos. Ako'y unang magsasabi sa Sion, narito sila. At ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na magdadala ng mga mabubuting balita. Ngayon, yung kaugnayan po natin sa daan na ito, pagkatapos na magkasala ang Israel, gumawa pa rin ng panibagong daan ang ating Panginoong Diyos para po sa bawat isa sa atin, sa ating kapanahunan. Magbibigay siya ng isang mabuting balita. Magsasabi siya o magsasalita siya unang-una sa Sion na walang dilit iba kung ang iglesia. Ngayon, sino po yung tinutukoy ng banal na kasulatan na bagong bagay o bagong daan na magdadala ng mabubuting balita? Ayon din po dito sa Isaias 9:1 hanggang 6. Hanggang ganito po ang sinasabi. Isaias. Gayon may hindi magkakaroon ng pag-uulap sa kanya na nasa kahabisan. Ng unang panahon ay dinala niya ang pagkawalang kabuluhan sa lupain ng Zabulon at sa lupain ng Neftali. Ngunit sa huling panahon na po natin to, sa huling panahon, ay ginawa niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat. Sa dako roon ng Jordan, ng Galilea ng mga bansa, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Bakit po natin pinag-aaralan to? Nung una, literal po siyang daan sa gitna ng dagat. Ngayon, nagkasala yung Israel. Gagawa siya ng pamamaraan na muli, kalimutan niya yung pagkakasala. Gagawa siya ng bagong daan. Magbibigay siya ng isang lalaki na may dala ng mabubuting balita. At siya ang mamamahala. Meron po ba kayong idea sino yung lalaking yun na ipinanganak na siyang magdadala ng mga mabubuting balita? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung kaugnayan natin sa daan na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, dito po sa Juan 14:6, ganito po ang nasusulat. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So sa atin po, hindi na siya literal na daan. Ang daan sa atin ngayon ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang daan at walang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ng Panginoong Diyos, aking itatatag muli
sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, itatanim niya muli sa lupa upang magkaroon ng pamamaraan o daan yung mga natirang tao na mailigtas din sila. Sapagkat hindi naman po lahat ng Israel na parusahan. Meron pa rin natira 100